Ay mga finding, welcome sa ating new adventure na naman dito sa mundo ng aking vlog. Sa mga naghahanap ng mga pwede nila matulugan kapag kayo ay magbibisita sa Europe, lalo na kapag kayo ay mga traveler na mahilig talaga mag-travel at naghahanap kayo ng mga hotel or kaya mga hostel na mura na pwede ninyong matuluyan o matulugan, maliguan at kung ano-ano pa yung pwede ninyong gawin para makapag-rest kayo. Naghahanap ba kayo ng mga murang hotel or mga hostels? So, i-share ko sa inyo mga finding na experience ko dito sa Europe especially. Actually, isang hostel lang yung tinutuluyan ko. Nagpunta ako ng Salzburg sa Austria, nag-Munich ako sa Germany, at ngayon ay nandito ako sa Vienna. So, pang 5 days ko na ngayon. So, puro ako, yung hotel na tinutuluyan ko, yung hostel na tinutuluyan ko ay isa na siya sa pinakamura na kapag naghanap ka sa booking.com ay makikita mo yung pinaka lowest price talaga is itong hostel na to. Para sa akin mga finding is mura naman siya at kung di ako nagkakamali depende, iba-iba yung presyo nila. Like for example sa Salzburg iba, sa Vienna iba, sa Munich sa Germany iba, sa Prague nagbook din ako doon is iba din yung price. So pero same hotel lang siya, same company lang siya. Ang pangalan ng hotel mga finding is A&O. So, Alpha and Oscar or A&O Hostel. So, ma-research nyo yan mga finding sa Google. So, meron yan sila. So, napakamura. Yan yung pinakamurang hostel dito sa Europe, especially sa Vienna, sa Germany, at sa Prague. So, yan. So, kung kayo ay nagbabalak na mag-travel, mag-isa, o kaya may mga friends kayo, kuwari, magta-travel kayo sa group. So, pwede kayo 6, 8 sa kwarto na yon. So, i-share ko sa inyo mga pwede na experience ko dito sa hostel na to, sa A&O Hostels. So, yan. So, yan mga painting yung bed na yan. So, dalawa siya. Dalawa siya. Meron sa taas at meron sa baba. Yan. So, nakikita niyo. So, bago kayo pumunta dito, magbubook muna kayo online. So, sa booking.com, magbubook kayo online. Or pwede rin kayo magbayad dito sa receptionist sa baba. Kaso nga lang, is medyo mahal na kapag dito na kayo sa site mismo magbabayad. So, advice ko sa inyo is online sa booking.com na kayo kumuha para mapamura kayo at makatipid din kayo. So, ito mga finding, nandito kayo sa Vienna, iba-iba yung settings ng kwarto nila. Iba-iba yung itsura, iba-iba yung bed. So, hindi ko lang nakuhaan yun sa Munich tsaka sa Salzburg. Pero, literally, mura siya. Pero, maganda yung place, makakapagpahinga ka naman. Kaso nga lang, kapag sanay ka naman sa iba't ibang klaseng tao na makakasama sa kwarto, ang mahirap lang mga feeding is di mo kilala yung mga tao makakasama mo sa room. So, like for example, solo traveler ka. So, sa E&O, isa siyang hostel. So, yung kwarto niya mga finding, ang laman ay nasa 6 na bed or 8. So, dito sa Vienna, bali 6 to. So, meron doon couple. May couple bed doon. So, yan. So, para dyan sa dalawa. Either magjowa kayo or magkapatid kayo, mag-asawa kayo. Pwede kayo dyan. At ito na mga findings sa taas. So, yan yung pinili ko sa taas kasi mas kampante ako na dyan ko ilagay yung mga gamit ko habang natutulog ako. Kasi yung mga makakasama mo sa hostel, hindi mo talaga sila mga kakilala. So, hindi natin alam kung ano ba yung pwedeng mangyari habang nag-stay tayo sa loob ng room. Kasi di natin sila kilala eh. So mamaya mawala yung mga gamit natin. So yan. So ito yung naman nasa baba. So dalawa yan. So meron sa taas at meron sa baba. At ipapakita ko sa inyo mga kapatid. Medyo madilim dito kasi nga wala siyang ilaw. So hindi gumagana yung switch. Pero dun sa Salzburg tsaka sa Munich, gumagana yung lighting niya sa ilalim. At may USB type siya. Okay? Meron siyang USB type dyan sa loob. At pwede nyo isaksak yung mga gadgets niyo kapag kailangan nyo. So, yan. So, meron silang binibigay dun sa receptionist. Bago ka pumunta dito, ay may bibigay silang comforter. Yung blanket mo, yung towel, at saka yung pillowcase. Pero dun sa ibang A&O na branch, wala silang towel na pinapahiram. Especially dun sa Salzburg at sa Munich, wala silang tuwalyang binigay. Pero dito sa Vienna, meron silang towel na binigay. So, provided nila yung towel. At meron din silang mga body wash tsaka shampoo dito sa loob ng CR. At magagamit nyo naman siya.
So aside from that, paano ba kayo masisecure or masisecure ninyo yung inyong mga gamit? So yan. So dito mga finding ay meron mga locker. Okay? So 6 na bed sa loob ng kwarto. So tig-isa. Bawat isang tao, bawat isang bed ay merong kanya-kanyang locker dyan. So yan. So as we can see, meron dyang 6 na locker. So bago kayo mag-travel, magdala kayo ng padlock. Para kung gusto nyo iwan yung mga gamit nyo dito or habang natutulog kayo, is pwede nyo siyang i-lock para secured. Or kung gusto nyo mag-travel or magbiyahe gumala sa gabi or sa umaga habang kayo ay nandito sa place kung saan kayo pupunta, is make sure lang na magdala kayo ng padlock kasi para sa security na rin ng mga gamit natin. So yan. At ipapakita ron sa inyo mga finding yung CR. Actually mga finding, yung CR nila dito is dalawa. Hiwala yun sa toilet. Hiwala yun sa kuwari, magpupoops ka o magsi-CR ka, yung bowl, hiwalay siya. At kasama dun yung washing area or yung, anong tawag dito? Yung lababo kapag magtutoothbrush ka. So yan. So provided din yung tissue. Meron silang tissue dito nilalagay. At meron silang maliit na plastic doon. Yung manipis. So pwede nyo ilagay dyan yung mga sabon nyo. O kaya yung mga tissue na ginamit nyo after nyo maghugas ng something. At ibabalot nyo at itatapon nyo dyan sa trash can. So yan. So yun yung CR na isa. Tapos, ito naman is yung shower. Okay? So yan, maliit lang siya. So dito mas maliit, pero may cover. Doon sa Munich, malaki siya. Pero meron siyang cover pero kalahati lang. So meron din tissue dito. At meron siyang dryer or yung blower para sa mga babae or kung gusto magpatayo ng buhok, ay meron dyan. At yan mga kaining sinasabi ko sa inyo, meron siyang hand soap or yung body and hair shampoo or yung sabon na pwede natin gamitin. So syempre ito, may dito, may lababo kasi mag-toothbrush. At yan, so yan. As we can see, meron diyang shower. Yan yung shower at yung sinasabi ko sa inyo is meron siyang body wash or shampoo is libre na rin yan. Kasama na rin yan dito sa binayaran mo sa hotel or sa hostel, dito sa E&O hostel. Okay? So yan. So okay dito mga finding. Kung gusto nyo rin magpatoy ng mga damit, meron din ditong heater. So yan. So meron sila dito nilalagay pero siguro in-off din nila to kasi pansin ko siya madaling araw, naka-off siya so hindi siya mainit. So kung gusto nyo maglaba ng medyas, hindi ko lang sure kung pwede. So mga madiskarte, pwede nyo gawin yun para may magamit pa rin kayo on the following day. Kasi doon sa mga ibang nagta-travel, talagang mahaba yung oras o yung araw nila sa pag-travel. Pero light lang yung dala nilang mga gamit. So yung mga damit nila. So pwede kayo magpatuloy dyan pero hindi ko sinasabi kung pwede. Okay? So yan. So para-paraan lang, ninja moves lang din tayo minsan. So yan, yun yung room, yan yung CR. Yan, dalawa. So para may idea kayo mga kapatid, ano ba yung CR dito sa ganitong klaseng hostel. So yan. So yan. So meron dito mga kapatid may table. Okay? Kahit sa ibang branch meron din siyang table. Gantong-ganto rin yung tsura niya. Gantong-ganto rin yung setting ng mga upuan. Okay? So meron din ditong heater. Kasi malamig dito. Especially kapag autumn o kaya winter. So kailangan yan dito sa loob. So yan. So yan. So yun lang mga finding ang gusto ko lang i-advise sa inyo. Pag kayo nag-book ng room dito sa E&O, mag-ingat kayo. Kasi dun sa mga kwarto na makakasama ninyo is 8 kayo o kaya 6 kayo sa loob ng kwarto. Hindi nyo kilala yung iba. Especially mga gamit natin. So hindi mo talaga sigurado kasi mamaya mawalan ka o kaya may gawin sa'yo hindi maganda. Wag naman sana. So security lang. So magdala kayo ng padlock nyo. Meron locker. Pinakita ko sa inyo magdala kayo ng padlock. Para sigurado lang din kayo na maayos naman yung gamit ninyo at kampante kayong gumala. Habang kayo ay nandito sa area na to, kampante kayong gumala at safe yung mga gamit ninyo kasi meron kayong padlock. Okay? So yan. So dito mga finding, bago kayo pumunta sa room, bumili na kayo ng tubig sa labas o kaya pagkain. Kasi hindi sila nagsiserve ng pagkain dito na nagtanong ako sa 3 branch. Hindi sila nagsiserve. Meron dun sa baba. May mga soft drinks, may mga water, may mga chips, may mga chocolates. Kaso parang times 3 na yung price niya. So kailangan maging wise din tayo kapag nagta-travel tayo kasi kailangan din natin magtipid. So yan. So sasabihin ko sa inyo mga finding yung ticket dito, yung bayad dito per night is nagkakahalaga siya ng ito kasi sa iba't ibang branch to
nagkakahalaga siya ng around 15 euro hanggang 25 euro. So doon naglalaro yun. 15 euro hanggang 25 euro. So yung nakuha ko sa ibang branch, mayroon 13, mayroon 17, mayroon 18, mayroon 20. So yan. Yun lang yung nakuha ko. Pero madalang na siguro yung 25. Sobra-sobra na yun. So parang sinasabi ko lang sa inyo na around 15 to 25 para meron din kayong extra budget per day yun. Per night. Tapos yung check-in nila dito mga ka-finding is 3 p.m. At yung check-out dito is 10 ng umaga. Okay? Tapos kapag kayo ay mag-check-out na sa umaga ng alas 10, at gusto nyo iwan yung mga gamit niyo, yung luggage niyo, yung backpack niyo at mag-travel pa kayo na malapit lang sa area kung saan kayo nag-check-in dito sa E&O, ay magbabayad kayo ng extra charge kasi meron silang locker dun sa baba. Pero doon yung ilalagay yung gamit nyo at meron silang extra charge. Kapag 4 hours, kung hindi ako nagkakamali, around 2 euro. Or kapag kapag mga 12 hours, mga 5 or 6 euro yata. Kasi tinanong ko din yun. So, yan. So, kailangan mag-diskarte tayo mga finding. So, yan. Yung sinishare ko sa inyo yung experience ko. So, yan nga. Galing ako ng Italy. Nag-travel ako ng ilang days. So, after ng work ko, bakasyon na. Galing ako ng Italy. Yung first travel ko, nagpunta ako ng Salzburg sa Vienna. Next ko na kinabukasan, nag-Munich ako sa Germany. And then after 3 days, nagpunta ako dito sa Vienna, which is sa Austria. Nang 2 days ako dito, 2 nights ako dito. At next travel ko dito, after ko dito, magta-travel ako papuntang Prague sa Czech Republic. At same hotel din yung bino ko. At nakakuha ko mga finding ng mura doon. Same din yung hostel, yung A&O hostel din yung nakuha ko. At 7 euro ko lang siya nakuha. Kasi ang aga ko rin na-book yun. So, mura din doon sa Prague. Mura sa Prague mga finding yung price nila doon. Kasi kung hindi ako nagkakamali, 8 yata o 12 yung nasa loob ng kwarto. Okay? Sa loob ng kwarto, 8 or 12 beds yung nandoon. Kung hindi ako nagkakamali Kaya mura yung nabayaran ko 7 euro. So, nag 2 nights ako doon. So, yun. At nakalimutan ko nga pala sabihin sa inyo na pagdating nyo dun sa reception, may fill upan kayo. So, ilalagay nyo yung first name nyo, last name, yung passport number, kailangan yun. Tapos, kailan kayo dumating at kailan kayo aalis. Tapos, hindi nyo na kailangan ipaprint yung mga tickets ninyo. Kasi, ipapakita nyo nila yun sa phone. Screenshot nyo lang yun sa phone nyo at ipapakita nyo yun dun sa receptionist. Tapos bibigyan kayo ng card or yung access para sa kwarto nyo. So, ano pa ba? So, yun lang naman. Yun, na-mention nga yung sabon, yung pangligo. So, okay naman. Yung mga bed sheets. So, as long as nandito ka, yun pa rin ang gagamitin mo. Yung towel. Madalang lang magkaroon ng towel sa mga branches nila. So, ngayon ako naka-experience na may towel dito sa E&O. Kasi, doon sa Munich tsaka sa Salzburg, wala silang binigay na towel. So, para sure lang din mga finding, magdala rin kayo na maliit na towel para may magamit din kayo. So, swerte dito sa Vienna at meron silang binigay na towel, panligo na magagamit mo. So, maganda yung place dito. Actually, doon sa E&O na napuntahan ko, ito yung pinakamaganda. Doon sa tatlo sa Salzburg, sa Munich, tapos sa Vienna, ito yung maganda kasi malaki yung room niya mga findings. So yan. Ito yung pinto, yung main door namin. Tapos yan, so pinili ko ngayon sa taas. Sa baba, di ko alam kung sino yung pupunta dyan. Tapos sa likod ko, mayroon pang 2 bed. Yan, double deck din yan. Tapos yan, mayroong couple. At ito yung mga locker. At ito yung 2 CR. At take note, may TV kami dito. Maliit lang. At dyan nasa labas ay may mga hotels din dyan, iba-iba. So, yan, mga kapitbahay natin. At may heater tayo dyan. So, may salamin. Pagka sa mga babae, mahilig mag-makeup. So, yan, makikita yung salamin. May salamin dyan. At yun lang mga finding yung ating adventure for tonight. At sana yung nakatulong, especially dun sa mga gusto mag-travel at wala silang idea kung saan sila kukuha ng hostel. I-check yung mga finding online. E&O, hostel, kapag pupunta kayo ng Germany, ng Austria, ng Czech Republic, huwag nyo kalimutan si E&O para makatipid kayo. Ito sinishare ko lang sa inyo base experience ko kasi andito ako ngayon. Nag-travel ako, lahat ng hotel na hostel na
na pinag-stayhan ko ay si isa lang, si E&O Hostel. At i-recommend ko sa inyo mga finding kasi siya talaga yung pinakamura. So, around more than, kung daw nagkakamali, more than 1,000 plus per night. So, mahal kung i-convert natin sa peso. Pero syempre, nasa Europe tayo. So, di natin pwede compare. Tapos, mataas din yung cost of living nila dito. So, nahirapan din ako mag-adjust kasi walang rice. Puro tinapay, puro chips, puro biscuits na lang yung kinakain ko. So, yun lang. So, yun lang mga finding. Sana ay nakatuloy yung aking adventure for today para doon sa mga gustong mag-travel at worried kayo na naghahanap kayo ng inyong matutuluyan. So, yung E&O Hostel, pwede nyo po siyang i-book. Kasi, ayun po yung pinakamura based po doon sa booking.com na website. So, yun lang mga finding at sana ay nakatulong yung aking adventure for today para sa gustong mag-travel abroad, especially sa Europe at naghahanap ng kanilang matutulugan at matutuluyan. E&O Hostel mga finding, yun po yung piliin nyo. So, yun mga finding and see you sa aking next adventure dito sa mundo, aking vlog. Bye mga finding!